Ito pong laban sa graft and corruption sa ating pamahalaan na ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. ang maituturing ko at ituring natin mga Pilipino sa buong mundo na legacy ito, isang malaking laban at malaking accomplishment, malaking magagawa at ginawa ng gobyerno kung magtatagumpay siya rito. Dahil siya lang po ang presidente na nag-expose ng korupsyon mismo sa pamahalaan. Marami na hong naging pangulo ng ating bansa ang hindi umamin na mayroong korupsyon sa kanyang mga tauhan at kanyang gobyerno. Ito lang si Pangulong Bongbong Marcos ang umamin, hindi lang pag-amin, hinuli pa, binuko pa dahil personal niyang pinuntahan, nag-inspeksyon sa mga project sa halos marami-rami na ang mga probinsya at region sa ating bansa. Nakita niya ang katiwalian, ghost project, maling project, pero full payment, binayaran ng pera ng mamamayang Pilipino ni Juan de la Cruz. Ibig sabihin nito, seryoso yung kanyang kampanya. Kaya magandang legacy itong maiiwan. Magandang record ito ni Pangulong Marcos kung siya'y magtatagumpay na makasuhan, makapagpakulong, maikulong ang mga involved sa ghost project. Taga-gobyerno, politiko, o private sector na mga kontraktor o mga kontraktor na pag-aari ng politiko, pag-aari ng taga-DPW, especially ang mga district engineer na di umano may mga sariling kontraktor, construction company. Bawal po yan. Conflict of interest yan. Yung panunuhol na ginawa ni District Engineer Calalo dyan sa 1st District Congressman ng Batangas, malinaw na ebidensya yan, merong korupsyon. Kaya kailangan kasuhan, ipakulong yan. Hindi lang sa panunuhol, kung hindi doon sa graft and corruption na kinasasangkutan niya. Ganon siyang kalakas ang loob na suhulan ang congressman. Ibig sabihin, laganap ang kalokohang ito. Kaya Mr. President, ituloy mo yan. Yan ang maiiwan mong isang napakagandang record bago matapos ang termino mo, ang iyong term sa June 30 ng 2028. Ang iyong 6 na taong panunungkulan bilang Pangulo ng Bansa kapag ikaw ay nakapagpakulong ng mga kaalyado mo. Sabi mo kahit kaalyado, mag-iiwanan. Iiwan mo, pasensyahan. Gawin mo na, sir. Dahil yan ang pwede mong ipamana sa mga Pilipino na butante at mga susunod na Pangulo ng ating bansa na kaya mong, nagawa mo, dapat gawin nila. At dapat itigil ng mga taga-gobyerno ang pagnanakaw sa pera ng bayan dahil hindi ka nagbiro at yan ay magiging president ang legacy mo. Pero kung mananatiling ganito, wala pa. Kahit may umami na, wala pang formal na kaso na iniharap ang gobyerno mismo. Yung reklamo kasi ni Congressman Libiste, ano lang yan panunuhol lang yan Hindi pa yun talagang graft and corruption. Kaya ko po ito sinasabi, Mr. President, kasi parang lumilihis na. Dati sa umpisa, maingay, napapangalanan daw ang politiko, mga taga-gobyerno, sangkot dito. Bakit ngayon kontraktor lang ang napangalanan? Insertion, singit na budget ang posibleng pinag-umpisahan ng korupsyon. Bakit until now, wala pang napapangalanan? Akala ko papangalanan ng Kongreso. Akala ko papangalanan ng mga senador ang kailang kasamahan. Ala wala naman tayong aasahan sa public works kasi hindi naman aamin yung mga yan. Lalo tigit hanggang ngayon nakapwesto pa sila. Magtatakipan. Operation Takipan. Yung Operation Takipan, pagtatakip ng mga butas-butas na kalye, yan na dapat ginagawa. Operation paglilinis, Operation pagkukumpuni, Operation pag-aayos ng ating kalye, yan ang dapat mangyari at makita ng bayan. Ngayon hindi Operation Takipan ng kanilang kalokohan, Operation Laglagan, Operation linisan ng kanilang pangalan, Operation pagsasalba ng kanilang kakilala at kapangalan o pangalan. Yun ang nangyayari, kabaligtaran dun sa inaasahan ng taong bayan. Panagutin, managot,
Dahil pera ng bayan, tax money, people's money, inutang ng gobyerno, Pilipino ang collateral, tapos nanakawin lang. Again, Philippine is not poor, but ninakawan tayo, pinagnanakawan tayo. Yan ang ebidensya at dapat na panagutin ng lahat. Kaya hindi naman ho ito pag-uutos, Mr. President. Paalaala lang, ito yung pinakamalaking laban mo at magiging legacy mo at president ito na kung kaya mong magpakulong, kakayanin din ang susunod na Pangulo ang galaw mo. Pero kung mananatiling ganito lang, wala pa. Wala pang legacy. Wala pang malaking pagpapatunay. Dagdagan mo pa, Mr. President, ng tapang. Yung talino nandiyan na, yung tapang kulang pa. Tapangan mo pa. Ipakita mo na wala kang sinasanto. Ipakita mo na wala kang pinagkakautangan ng loob. Tapos na ang pagbibigay ng utang na loob. Wala nang susunod na national election. Ang susunod na eleksyon, tapos ka na dahil hindi ka na kandidato base sa kasalukuyang saligang batas. Ang impeachment, ang pinag-umpisahan, graft and corruption, malamig ang dating mo, Mr. President. Dito ka tumapang sa natuklasan mong ghost project, okay lang. Pero sana lahat ng issue na may kaugnayan sa korupsyon, lalo na kung mga impeachable ang official ang nasasangkot tulad ng Vice President, panindigan mo rin yan. Hindi pwedeng ang paninindigan mo ay dito lang sa korupsyon sa public works, korupsyon sa mga flood control. Hindi. Maraming korupsyon sa Pilipinas. Alam mo, Mr. President. Lahat yan labanan mo. Huwag kang mamimili. Dahil hindi rin maganda yon. Hindi magiging president o legacy pag namili lang ng pananagutin. Pag namili lang ng lalabanan. Lahat labanan mo. Para maging libro at kasaysayan ng bansa ang iyong liderato na hinarap mo ang lahat at pinanagot mo ang lahat. Pero kung mamimili lang, yung kakampi ay hindi mapaparusahan. Yun lang mga hindi kakampi ang mayroong paglalagyan. Hindi ho magandang halimbawa yon. So, iso lang po ito. Nakikisuyo lang kami. Sinasabi lang natin ito dahil aware tayo sa mga nangyayari. Magaling magpalusot ang mga sangkot sa kalokohan. Magaling maghanap ng kakampi dito sa ating bansa. Kampihan, takipan, palusutan, lagayan, connection dito, kaliwat kanan, kaya nakakawala. Ipakita mo, Mr. President, hindi pwede sa iyong gobyerno ang ganyan. Para maniwala ang tao at ang mamamayang Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo.